Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manunobos na si Jesus. Mula ngayon at magpakailanman. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Tulad ng pagdiriwang ng sangkatauhan, ng pagsakay ng isang Kristo sa batang asno o aking may iniibig na mga kapatid. Ano ang pakahulugan sa inyo sa tanawin ito o aking may iniibig na mga kapatid? Sapagkat inilalatag ng tao ang mga bagay na kanyang dinadaanan. Maging sa batang asno ay pinatong ilagay ang mga bagay na iiwanan ng tao o aking nainiibig na mga kapatid. Kung kaya nga, sa payak, napakahulugan o aking nainiibig ng mga kapatid. Iiwanan ng tao ang mga bagay na kanyang hinahawakan. Iiwanan ng tao ang mga bagay na kanyang tinatangkilik upang siya ay makasunod sa harapan at sa likuran ng dakilang Panginoon. Huwag matulad kayo sa isang binata nang sabihin sa kanya ng dakilang Panginoon, iwanan mo ang lahat ng iyong tinatangkilik para ka makasunod sa akin. Ang binata ay nalungkot o aking may iniibig na mga kapatid. Kayo, na malao nang nakikitalad sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Saksi kayo, buhay na saksi kayo sa mga kaganapan sa inyong kapaligiran. Na ang tao, habang siya'y nagkakasala, ay lagi niyang pinapako ang Kristo sa krus doon sa bundok ng Golgota o aking may iniibig na mga kapatid. Maraming tanda at mga patotoo sa tao. Subalit hindi pa rin matalikuran ang gawain sa sanglibutan ito. Maraming salita na narinig ng mga tao tungkol sa dakilang Panginoon sa pananampalatayang ipinakilala na sa kanila, subalit nariyan pa rin, tinutungtungan pa rin ang gawain sa sanglibutan ito. Aking mga iniibig na mga kapatid, winika ng isang Jesus nung siya'y nakabayubay sa krus, babae, ang iyong anak. Anong pakahulugan nito o aking may iniibig na mga kapatid? Kung bakit na binanggit ito nung siya'y nakabayubay sa krus o aking may iniibig na mga kapatid. Tingnan ninyo ang sanglibutan. Tingnan ang gawin ng tao o aking na iniibig na mga kapatid. Nagugumon sa mga bagay na nakagbibigay ng kasiyahan sa kanilang mga puso. Nagugumon sa mga bagay na siyang napagbibigay kaligayahan ng laman o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ito, ang ibig iparating sa mga tao na ang gawin na hindi makabuluhan sa harapan ng dakilang Ama ay totoo ngang sagabal at hadlang
sa kanilang kaunlaran ng isang espiritu o aking mainiibig na mga kapatid. Hanggang ngayon, inaantay ng kaitaasan ang pagbabago ng tao. Inaantay ng kaitaasan ang tao ay dapat magsisi at magsisi na o aking mainiibig na mga kapatid. Bukas. Bukas na ang gawain sa sanglibutan ito kung bakit marami ng pag-aaral at marami ng tiisin ang nagaganap sa buhay ninyong mga tao. Marami na ang pangyayari sa buhay ng tao, aking maniibig na mga kapatid, na sana ito'y makapagbabago ng isang ako. Na sana ang lahat ng mga ito ay tumalikod na sa paggawa ng kasalanan, subalit alipin pa rin ng kahinaan ng laman, alipin pa rin ng paggawa ng kasalanan habang nakikitalad sa mundong ibabaw. Kung kaya nga, o aking mainiibig na mga kapatid, kayo, nakapasok na sa bakura ng dakilang Panginoon. At kayo lagi nang nakikinig sa mga magandang balita na nagmumula sa kaitasan, aking mainiibig na mga kapatid, harinawa, magiging kasangkapan kayo ng kapayapaan ng inyong kapaligiran. Maging kasangkapan kayo ng pag-ibig ng inyong kapwa. Maging kasangkapan kayo ng paggawa ng kabutihan at kawanggawa sa inyong kapwa o aking mainiibig na mga kapatid. Mahalaga ito sa inyong pag-aaral sa loob ng paturon ng diwa sapagkat maraming bunga ang inang nalalaman sa sinumang sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Maraming kaaliwan sa sinuman. Hindi tumatalikod sa dakilang Panginoon. Kung kaya't ano ang sabi sa Santong Kasulatan, kumapit kayo ng higpit sa puno ng ubas at kailanman, hindi kayo mabibigo sa anumang kahilingan ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mainiibig na mga kapatid. Kayo sana yung mga espiritistang nakikinig at gumagawa. Kayo sana yung mga mag-aaral na nakikinig at sumusunod o aking mainiibig na mga kapatid. Sapagkat mahalaga ang isang mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon ay tumatalima sa kanyang mga utos o aking mainiibig na mga kapatid. At ang 10 utos na yan ay binuo sa isang salita na walang iba kundi pag-ibig, pag-ibig at pag-ibig o aking mainiibig na mga kapatid. Kayo, sa inyong pagparito, sa mapalad na pag-aaral sa umagang ito, ano ang layunin ng inyong mga puso? Ang ibang layunin ay layunin din ng dakilang Panginoon o ang layunin ninyo ay nabubukod sa layunin ng dakilang Panginoon. Kayo bagay mga kapatid, nag-iwan ng mga palaspas sa daanan ng Panginoon at hindi nadalhin pa sapagkat ang lumalakad sa matuwid na daan ay kinakalimutan niya ang kanyang sarili o aking mainiibig na mga kapatid. Kung kaya nga sa pagdiriwang, kayo man ay hindi na iba sa mga mananampalataya sa mundong ito. Sa inyong pakikisa, sa pagdiriwang ng Semana Santang ito. Dumating kaya sa inyong mga kalagayan na ang pagmilay-nilay at pagbubulay-bulay ng mga sariling kakuan, ang pagsusuri sa inyong mga sariling kakuan kung kayo nga ay meron pang pagkukulang sa harapan ng dakilang Panginoon. Meron kaya kayong nakalimutang gampanan sa inyong mga tungkulin o aking mainiibig na mga kapatid. Ilang kaluluwa kaya ang inyong pinabayaan? Ilang kaluluwa kaya ang di ninyo hinandugan ng pag-ibig o aking mainiibig na mga kapatid? Kung kaya nga, laging binabanggit ng kabatayan, panahon na nga, ang magsikhay, ang magpagal, at magtanim uli na mga magandang bini upang sa ganon, pagdating ng panahon, ay meron kayong maaaning masaganang biyaya
o aking may iniibig na mga kapatid. At kayo, na narito sa mapalad na pag-aaral sa umagang ito, arinawa ang iyong pagparito sa mundo ng dakilang Panginoon. Ang inyong layunin ay layunin din ng dakilang Ama. At ang aking karagdagan, buksan ang santong kasulatan. Ang unang sulat ni Pedro, Kapitulo 4, 7 hanggang 10. Pakibasa. Yan ang karagdagang handog ko sa bawat isa sa inyo sa para na pag-aaral sa umagang ito. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu na ang siyang managana at maghari sa inyong mabuong kakuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam, Pablo, Apostol. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang bawat isa ay nagpapatuloy. Gumaganap ng kanilang mga tungkulin sapagkat naalaman na nila kung ano ang dapat gawin ng isang ako na tunay ngang nag-aadhika na makapaglinis at sumulong sa kanyang buong kaakuan. Ang bawat isa na tunay ngang pumaparito sa pangalan ng dakilang Panginoon. Tunay din na sa inyong pagparito, ang kahandaan ay tunay ngang naririyan. Ang piging ng dakilang Panginoon ay tunay ngang naririyan at siya ang naghahanda upang sa inyong pagparito makuha ninyo ang karapat-dapat na para sa inyo. Magulo man ang kapaligiran, subalit ang kapayapaan ay tunay ngang sumasa inyo sapagkat ang lahat ng itinuro at pinaalala sa inyo ay tunay ngang nakatanim na sa inyong mga puso. Ang kapanahunan ay dumarating at binibigyan ng kahalagahan ang mga nakaraan. Subalit, laging pinaaalala sa isang mag-aaral na tunay ngang ang inyong mga paa ay tunay ngang yumapak sa tuwid na daan. Narinig ninyo ang sigaw sa parang. Nalinisin ang daan sapagkat ang Panginoon ay pumarito sa kapatagan ng lupa. Ang pagparito ng dakilang Panginoong Jesus ay upang tukdin ang ninanais ng Amang nasa kaitaasan upang sa gayon nga ibigay ang panalangin ng dakilang Panginoong Jesus sa Ama na ang bawat nilalang
na kanyang nilikha ay tunay ngang magkaroon ng daan patungo sa kanyang harapan. Pinagdiriwang sa kasalukuyan ang pagdating ng dakilang Panginoon na tunay ngang alam niya na ito ang kanyang daratnan, na sa kanyang pagdating ay tunay ngang gagampanan ang kanyang tungkulin na ibigay ang kanyang buhay upang sa gayon ang lahat ng kasalanan ay tunay nga niyang mabigyan ng kalinisan. Sa inyong pagparito, tunay nga bang naimis na ninyo ang lahat ng mga bagay na nasa sanlibutan? Tunay nga ba ninyong kinakalimutan ang mga bagay na naririto pa at nagbibigay ng hadlang upang kayo ay sumulong sa inyong pag-aaral at sa inyong pananampalataya na tunay ngang kinakailangan pang maging matibay? Pagtibayin ninyo ang inyong pananampalataya sapagkat dito kayo susubukin, dito kayo bibigyan ng pagsusulit kung tunay ngang hindi magigiba ang inyong pananampalataya. Ang pagsubok, ang mga bagay na nasa inyong kagulumihanan ay tunay ngang mararamdaman ninyo sapagkat dito ninyo matatanto kung gaano katatag ang inyong mga pananampalataya. Kung sa inyong pagparito, maliwanag pa sa sikat ng araw na kayo ay tunay ngang gaganap ng inyong mga tungkulin. Makinig sa unang baitang gumawa, magkaroon ng kabuuan ang inyong mga kakuan upang sa gayon ang inyong lukbutan ay tunay ngang magkaroon ng laman upang sa gayon hindi kayo maligaw ng daan. Maraming daan ang ipakikita sa inyo. Subalit, ang daan na patungo sa kaitaasan ay tunay ngang matuwid at hindi liko-liko. Dito, ang inyong mga espiritu ang tunay nang nag-aadhika na makarating, magkaroon ng pag-asa na sa inyong pagpapatuloy ng pag-aaral ay tunay nga ninyong matatamo ang pinangakong buhay na walang hanggan. Maglinis ang bawat isa. Lahat ay may karumihan, subalit banay-banay sa inyong pagparito, sa inyong pag-aaral, nalilinis ang inyong mga kaakuan. Tunay din na ang inyong mga espiritu ang tunay ngang nagkakaroon ng kapayapaan, ng pag-ibig na inukol ng dakilang Panginoon sa bawat isa, na tunay ngang nagbibigay sa inyo ng kalakasan
nagbibigay sa inyo ng panibagong buhay. Manalangin kayo, hindi lamang sa inyong mga sarili. Manalangin kayo sa inyong mga kapwa na di pa nakatatagpo ng ganitong aralin. Manalangin kayo sa mga may sakit. Manalangin kayo sa mga taong hindi nakakakilala sa dakilang Panginoon. Manalangin kayo sa buong kapuluan, sa inyong pamayanan, sa inyong kapaligiran. Sapagkat ang kapanahunan ay tunay ngang pahigpit ng pahigpit. At dito, isa-isang ipinakikilala ng dakilang Panginoon kung sino talaga ang tunay na lumikha. At ang pag-ibig ay tunay ngang magaganap, magbibigay ng kabuuan sa bawat isang espiritu na tunay ngang nananalangin, humihingi ng awat habag sa dakilang Panginoon. Magpakatibay ang bawat isa. Maging handa sa tuwina. Maging mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon. Ang buhay ay maiksi, subalit ang pag-aaral ay malaon na. Hanggang sa kabilang buhay, ang aralin ay tunay ngang magaganap at magaganap sa inyong kabuuan. Ang bawat espiritu ay umaasam na sa pagdating ng panahon, siya ay makakawala sa lamang nakakulong sa kanyang kabuuan. Kayo na lagi nang naririto, umaasam din na ang buhay ay duduktong upang ang pag-aaral ay tunay ngang maganap sa inyong kabuuan. Mapalad ang bawat isa na lagi nang naririto, nakaririnig ng mga salita, nakakarinig ng mga bagay na mabubuting ebanghelyo ng dakilang Panginoon na tunay ngang nagdaragdag ng kaalaman, nagdaragdag ng inyong kapayapaan. Kayo ay nayuyungyungan ng liwanag. Lagi kayong magpasalamat sa dakilang Panginoon na ang liwanag na yan ay makita, masilayan ng inyong kapwa upang kayo ay sundan at upang kayo maging isang modelo na inyong kapwa sa inyong paggalaw. Maging matalimahin ang bawat isa. Sumunod kayo sa lahat ng utos. Huwag kayong makalilimot. Huwag kayong magkaroon pa ng pag-aalinlangan sapagkat nasa tamang aralin, nasa tamang daan, at nasa tamang katuruan ang inyong mga kaakuan. Ito lamang ang aking bahagi at muli ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Ang inyong kapatid sa pag-aaral, paalam. Pag-ibig.
at kapayapaan ang aking ibinabahagi sa mapalad na kaorasang ito sa aking mga iniibig na mga kapatid mula ngayon at magpakailan pa man. Katotohanan o aking mga iniibig na mga kapatid, na ang kaitaasan sa kaniyang kalagayan ay lagi nang nagpupuspos ng kabiyayaan sa lahat at bawat isa. At sa mapalad na kaorasang ito, kayo nga ay pinagkakaloban ng iba't ibang uri ng kabiyayaan, higit lalo ng isang uri ng kapayapaan na hinahangad ng lahat at bawat isa. Na sa mga sandaling ito, kayo nga ay kinalulugdan ng dakilang Panginoon sapagkat inyong ipinagkakaloob ang inyong panahon, ang inyong buhay at pagkakataon na kayo ay makapaniig sa kaitaasan na maidulong ng bawat isa sa inyo ang mga panalangin na mumulos sa inyong mga labit isipan. Na ang bawat panalangin ito ay nagdadala ng isang uri ng pag-ibig na ipinakilala ng dakilang kaitaasan ng lahat at bawat isa sa kanyang harapan ay mga ibigan sa isa't isa. Ito ang dakilang utos ng dakilang Panginoon o aking mga iniibig na mga kapatid, na sa bahagi ng inyong pag-aaral na kung saan binubuksan ninyo ang inyong mga espiritu, ay inyo ring binubuhay ang isang uri ng pag-ibig na ipinakilala ng dakilang Panginoon. Pag-ibig na hindi nagtatangi. Pag-ibig na kung saan ito ay sumasakop sa lahat ng uri ng kapanahunan at sa inyong buong kapaligiran. Ito nga ang dakilang layunin ng dakilang Ama o aking mga iniibig na mga kapatid, na kayo ay lumakad sa daan na kanyang inilatag na kung saan ang isang uri ng kababaan ng isang Kristo sa kanyang kapanahunan ay lumakad ng may pagpapakumbaba, ng may pag-ibig sa lahat at bawat isa na hindi nagtatangi. Gayon din kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, na lumakad kayo sa daan inilatag ng dakilang Panginoon ng may kababaang loob, ng may pagpapakumbaba, at buong pagsunod sa lahat ng kanyang mga nilalayon at lahat ng kanyang mga utos. O aking mga iniibig na mga kapatid, papaano nga ba ninyo mapagtatagumpayan ang dakilang layuning ito ng dakilang Panginoon? Kung hindi ninyo nauunawaan sa inyong mga sarili kung ano ang kahalagahan ng bawat buhay na ipinagkaloob sa lahat at bawat isa. Kung ano ang kalagahan ng bawat pagkakataon at liwanag na taglay-taglay ng inyong mga espiritu. Na kung ito ang nabubuhay sa inyong pagkatao, ang karunungan ay paparoon sa inyong mga kabuuan. Na ang kasagutan sa bawat pag-aalinlangan ay magkakaroon ng isang uri ng kabuuan sa inyong pagkatao. At kayo nga ay magpapatuloy at susunod lamang sa mga utos na ipinakilala ng dakilang kaitaasan. Ito ang kahalagahan ng bawat bahagi na mayroon ng bawat isa na nagbubuhat sa kaitaasan. Na kung ito ay inyong mapanguunawa, kayo nga ay kailanman hindi maliligaw. Na kung ito ay inyong mauunawaan, na ang bawat bahagi at pag-aaral na ibinibigay ng buhay ayon sa laman ay inyong mapagtatagumpayan, higit lalo ang bahagi at pag-aaral na ibinibigay ayon sa Espiritu
ay inyong mapagtatagumpayan at inyong mauunawaan na ito ang dakilang pag-ibig ng dakilang Ama ng lahat at bawat isa ay hindi malugmok sa isang uri ng kamangmangan, bagkus ang bawat isa ay maging matalino ayon sa bahagi ng Espiritu. O aking mga iniibig na mga kapatid, kayo nga sa inyong mga sarili ay nagsusumikap na makasunod sa mga utos ng dakilang Panginoon. Ngunit inyo bang nakikilala ang inyong kabuuan na ang bahagi ng bawat paghinga na inyong hinihinga dito sa sanglibutan ay hindi para sa sanglibutan, kundi ito ay para sa dakilang Panginoon, para sa dakilang Ama na ipinagkaloob sa kanyang mga anak, upang kayo nga ay magkaroon ng pagkatuto at pagkasulong, at upang kayo nga ay maparoon doon sa kanyang tahanan, na kung saan ang lahat at bawat isa ay may kani-kaniyang kalagayan, na kung saan ang lahat at bawat isa, na kung kayo man ay kakatok, kanya kayong pagbubuksan. O aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong kalagayan, gaano nga ba kahanda ang bawat isa sa pagtawag ng dakilang Panginoon? Na hinaba-haba ng inyong pag-aaral dito sa paturuan ng buhay. Kung ang dakilang Panginoon ay magpapatawag ng isang uri ng piging sa bawat isa, kayo nga ba ay aharap ng may kabuuan? Na handa nga bang inyong iwan ang bahagi ng sanlibutan at kayo ay magkakaroon ng kabuuan sa kanyang harapan, sapagkat inyo na pag-uunawaan na ang tunay na buhay ay ang mga bagay at mga pagbibiyaya na ipinagkakalob ng kaitaasan upang kayo ay magpatuloy sa pananampalatayang inyong itinatag, sa pananampalatayang inyong iniaharap sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, ito ang panahon na kung saan hinahanap ng kaitaasan ng kahandaan ng lahat at bawat isa. Na hinahanap ng kaitaasan ng kabuuan ng lahat at bawat isa. Kayo nga ay tinawag na magpatuloy sa mga salita na ipinagkakalob ng kaitaasan, na ang inyong pananampalataya ay hindi lamang umaayon-ayon sa inyong pagkakaunawa, subalit ang inyong pananampalataya ay ayon sa ipinakikita ng inyong mga gawa, ayon sa isinasalita ng inyong mga bibig, sinasalita ng inyong mga damdamin at kalooban. Ito nga ba ay karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon o aking mga iniibig na mga kapatid? Inyo nga bang nakikilala ang inyong mga sarili? Sapagkat ito ang ninanais ng dakilang Panginoon, na kung siya ay naglalakad ng may kababaan, tunay nga na kayo ay maglakad din ng may kababaan sa inyong mga sarili. Maging matalino at maging handa na lagi, sapagkat inyong nauunawaan na kung sino man ang may malinis na puso, ay siya lamang nakasusunod at nakaparoroon sa daan na inilatag ng dakilang Panginoon. Ito ang bahagi ng kaitaasan ng aking mga iniibig, nang bawat isa ay makaparoon sa kanyang tahanan, nang bawat isa ay lumakad ng may kalinisan, lumakad ng may kababaan, at ang bawat isa ay magtagumpay sa kanyang dakilang harapan. Ito na lamang ang aking bahagi, naway ang pag-ibig at ang kapayapaan ang maghari sa lahat at bawat isa.
Ako ang inyong kapatid sa mapalad na korasang ito. Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, liwanag ng buhay, at ang kapayapaan ang maghari sa inyong lahat. Saganain nawa kayo ng pag-asa ngayon at magpakailan pa. Mga iniibig na mga hinirang, sa araw na ito'y naririto kayo upang hilingin sa kaitaasan ang naaayon sa inyong mga kalooban. Naway, ito'y inyong pagtagumpayan dahil nalalaman ko na ang bawat isa'y naririyan sa inyo ang kalinisan ng inyong mga puso upang kayo'y mamalagi sa kahilingan, pagtatagumpay ng inyong buong kaanyuan. Sapagkat ang Diyos ay naririto upang kayo ay tunghayan, gabayan sa inyong mga kahilingan sa harapan ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay liwanag at siya ang buhay na walang hanggan. Naririto kayo upang inyong tunghayan ang inyong mga sarili kung kayo na nga ay nakagawa ng katotohanan sa inyong mga buhay. Nakagawa ng kaliwanagan. Inyong nagampanan na ba sa inyong mga buhay na ang Diyos ay totoo at nagbibigay ng kaliwanagan sa inyong mga buhay. Naririto kayo upang inyong tanggapin ang biyaya na nagmumula sa Ama. Dahil nalalaman ko ng bawat isa, binigyan ng tunay na biyaya upang inyong tanggapin at gampanan at inyong gamitin sa inyong mga buhay. Ngunit, ano ang inyong ginagawa, mga anak? Kayo ba ay tunay na mananampalataya sa Diyos at harapan ng Panginoon? Inyo ba itong ginagampanan na may tunay na may pag-ibig at pag-asa sa inyong buhay? Marahil na ang bawat isa'y binigyan na ng pagkakataon na ang biyaya na inyong tinatanggap sa araw-araw ay kayo, ang mga anak na may kahilingan sa harapan ng Panginoon. Humingi kayo ng kapatawaran sa kaitaasan upang inyo itong maunawaan na ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa inyo at sumasagana sa inyong mga puso't damdamin at kalooban. Minamahal ba ninyo ang Diyos? Ito ba ay totoo sa iyong mga puso't damdamin na kayo ay gumaganap ng totoong pagmamahal sa Ama? Kayo ba ay tunay na mga anak na binigyan na ng pagkakataon upang hilingin sa kaitaasan na ang inyong pagganap at gampanin sa harap ng Panginoon ay tunay at hindi nag-aalinlangan sa lahat ng oras. Napakasarap, mga minamahal kong mga anak, ang binigyan ng pagkakataon na kayo ay biniyayahan upang ito'y inyong gamitin sa araw-araw na may malinis at maliwanag sa inyong mga puso't damdamin at kalooban, na ang lahat ng ito'y naririyan na sa inyong mga puso na tanggapin ang biyaya na nagmumula doon sa kaitaasan na ang Diyos ay tunay na banal na Espiritu Santo
na nagpapalaganap ng salita na nagmumula sa Diyos Ama. Maghari nawa sa inyo ang pag-ibig na may totoo. Huwag ninyong bibigkasin ang mga salita ng Diyos Ama kung hindi ninyong napapatunayan sa inyong mga sarili na kayo na nga ang tunay na mga anak na binigyan ng biyaya na nagmumula sa Ama. Marahil ang bawat isa'y binibigyan na ng pagkakataon upang tutdin ang lahat ng inyong tinanggap na ang Diyos ay tunay na banal na Espiritu Santo na nagbibigay ng salita ang lahat upang kayo'y laging mamalagi sa pag-ibig at kapayapaan at tunay na nagmumula sa kaitaasan na siyang nagbababa sa inyong mga kaligitnaan ng tunay na salita. Naway, magpakatotoo kayo. Huwag ninyong kakalimutan na ang banal na Espiritu Santo ay namamalagi sa inyong mga puso, damdamin at kalooban sapagkat siyang tunay na Diyos upang kayo'y bigyan ng lakas sa inyong mga buhay ngayon at magpakailan pa man. Maghari nawa sa inyong lahat ang pag-ibig at pag-asa sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan ngayon at magpakailan pa man. Paalam, ako'y si Juan Bautista ay Diyos ay inyong lahat. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya namang maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang bawat isa ay nagbibigay ng kanyang sarili sa pag-aaral na ninanais ng dakilang Panginoon. Sapagkat malaon na nga kayong nabubuhay dito sa sanlibutan. Na anumang inyong pangangailangan ay inyong pinagkakaloobang yung sarili sa paggawa. Sa paggawa na kung saan ninanais ng bawat isa upang nang sa gayon siya ay magkaroon ng maayos na buhay. Magkaroon ng maayos na pamamahala sa kanyang kabuuan dito sa sanlibutan. Siya ay nagtitiis at nagiging isang mag-aaral na kung saan ibinubuhos niya ang kanyang sarili sa paggawa ayon sa kanyang laman, sapagkat ito ang ninanais ng bawat mag-aaral na siya ay magkaroon ng kapayapaan sa sanlibutan. Sapagkat kung puno na ang inyong mga sariling kakuhan ayon sa sanlibutan ito, dumudoon na rin naman ang kapayapaan ng isang mag-aaral. Na kung dumarating pa rin ang pagnanasa, mas nilalang hinigitan kung anong mayroon sa kanyang sarili ayon sa kanyang pamumuhay sa sanlibutan. Mga iniibig na mga kapatid, kung kayo nga ay nagkakaroon na ng kasapatan sa buhay na ito, at kung kayo'y nakatutugon sa mga pangangailangan ng ayon sa inyong laman, inaasahan ng kaitaasan na ito'y hindi maging hadlang sa inyong pag-aaral na naayon din naman sa Espiritu. Sapagkat
ang pag-aaral ayon sa Espiritu ay hindi nangangailangan ng mga bagay dito sa sanlibutan. Ito ay binubuo ng isang mag-aaral na kung saan kanyang pinipino ang kanyang sariling kakuhan. Na siya ay na kanyang imumulat ang kanyang sarili na ang kanyang pagtitiis na gagawin ay naaayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Na ito'y mananatili hanggang sa dako paroon ng inyong paglalakbay. Sapagkat ang bawat isa na hinahalina ng kaitaasan sa tuwina upang nang sa gayon ang inyong daladala biyaya ay naway pumaroon sa kung anong mayroon ang kaitaasan. Mga iniibig na mga kapatid, bibihira sa isang mag-aral na kung kanyang mapagtatanto na ang kanyang biyayang daladala ayon sa laman ay biyaya nga na nanggagaling sa kaitaasan. Oo, ito nga ay nangyayari sa bawat isang sumusunod sa kalooban ng dakilang Panginoon. Sapagkat nasusulat na hanapin nga ninyo muna ang kaharian ng langit at ang lahat ng bagay ay susunod na lamang. Kung kaya nga sa inyong paglalakbay dito sa sandaigdigan, hindi na sasapat ang mga bagay sa inyong kapaligiran. Sa isang mag-aaral, ibinibigay ang isang uri ng pag-aaral na naaayon sa inyong mga espiritu. Na kung inyong pagmumuni-munihin o aalamin ang tunay na karunungan ayon sa espiritu, ito'y dumadaan sa isang paglilinis na kung saan ang bawat isa ay kinakailangang maging malinis sa harapan ng dakilang Panginoon. Kinakailangan dumuon ng bawat isa sa isang pag-aaral na kung saan inilaan ng dakilang Panginoon upang nang sa gayon inyong makadaop ang palad ang mga banal na espiritu na siyang ipinangako sa bawat isang mag-aral, nagagabay at aalalay sa bawat isa sa inyo. Ito ang pangako ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Na kung paano nga ninyo ito matatamo, ang kaparaanan ng isang medyuminidad ang siyang itinuturo sa bawat isa sa inyo. Na wag nga ninyo itong mapagwawalang bahala sapagkat ito ang isang kaparaanan kung saan ang isang kabuuan ng isang mag-aaral ay tunay ngang malilinis at inyong makakamit ang pangakong mga banal na espiritu na ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, magsiparoon kayo sa kung saan ang pag-aaral na ipinagkakaloob ng kaitaasan ay tunay ngang nararapat sa bawat isa sa inyo. At kung inaangkin nga ng aking minamahal na mga kapatid na ang mga pag-aaral na ito ay nasa kanya na. Isa kayo sa mga mag-aaral na kung saan nararapat lamang tumupad ng kanyang tungkulin. At ito'y napapanahon sapagkat ng isang mag-aaral na makakapag-aral ng ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon ang siya lamang at tunay na makakakuha ng mga biyayang nanggagaling sa kaitaasan upang inyo namang maipaglingkod sa lahat ng mga nangangailangan. Sa mga bagay na kung saan mayroong kagulumihanan, sa mga tao na kung saan nasa madilim na kaisipan. Kung kaya nga kayo bilang inaaralan ng dakilang Panginoon
ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang sumunod kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon. Na inyong tuparin ang inyong ipinangako bago kayo naparito dito sa sandaigdigan, na hindi kayo magkakaroon ng mga pag-aalinlangan, sapagkat kung inyo lamang bubuksan ng inyong kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon, ay tunay nga ninyong mauunawaan ang tunay na hangarin at kalooban ng dakilang Panginoon. Dito inihahayag ng isang mang-aaliw ang kanyang kalooban, ang kanyang tungkulin, sapagkat walang ibang makapagsisino sa bawat isa o magkakaroon ng isang pag-aaral, makapagpapatotoo ng pag-aaral ayon sa Espiritu, kundi ang isang mag-aaral na gumaganap ng tungkulin ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking maibabahagi sa bawat isa sa inyo. Naway ang kapayapaan at ang pag-ibig ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang inyong kapatid, sa paturuan ng diwa, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Mga inibig na mga kapatid, ang buhay na sa inyo ay pinagkaloob ay tunay na mahaba. Ano nga ang aking pinakaibig sabihin sa lahat at bawat isa? Hindi ang buhay ayon sa laman, mga inibig na mga kapatid, kundi ang buhay ayon sa Espiritu, ng lakbayin ng bawat kaluluwa mula sa pagkakalikha ayon sa wangis ng dakilang Panginoon, pabalik sa kanyang sinapupunan. At dito'y kayo dumadaan sa maraming proseso ng pag-aaral ayon sa Espiritu. Nalalaman nga ba ninyo o nasusukat nga ba ninyo ang bawat yugto ng inyong buhay? Na mula sa kamangmangan, kayo ay naririto sa paaralan at binibigyan kayo ng pagkakataon upang matuto, upang magkaroon ng kaliwanagan ng inyong mga kaisipan, upang sa maliit na bahagi ng liwanag na daladala ng lahat at bawat isa, ito ay magningning at magkaroon ng kasapatan, ng kakayahan upang magliwanag din naman sa kabuuan ng kadiliman dito sa sanglibutan. Mga inibig na mga kapatid, na ang bawat isa sa inyo ay hindi lamang naparito sapagkat kayo ay dinidikta ng mahabang panahon. Kayo ay nagnanasa na mabuhay ayon lamang sa inyong kalooban, ayon lamang sa bahagi ng paggalaw ng inyong kaisipan, damdamin at kalooban. Katotohanan nga ang aking sasabihin sa lahat at bawat isa, na ang bawat paggalaw nga ng lahat at bawat isa ay hindi umaayon sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng iisang Ama. Na kayo ay naparito sapagkat kayo ay bunga ng pag-ibig ng inyong Ama na nasa kaitaasan. Na ang lahat ay ginawa sa pamamagitan ng pag-ibig, kahit ang kamatayan ng isang Kristo ay bunga ng pag-ibig. Ngunit bakit nga ba ang tao, bagamat siya ay nagmula sa pag-ibig ng iisang Ama, ngunit ang kanyang paggawa, ang layunin niya sa kanyang buhay, mga bahagi ng paggalaw ayon dito sa sanglibutan, ay patuloy niyang inibig o mas higit niyang inibig ang sanglibutan kaysa ang kanyang Ama na nasa kaitaasan. Mga inibig na mga kapatid, naway suriin nga ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung bibilangin niyo lamang ayon sa taon,
ayon sa ilang buhay. Ituturing pa nga kayong tulad sa mga musmos. Ituturing pa nga kayong tulad sa mga paslit kung kayo man ay haharap sa Panginoon. Gayon din naman sa mga banal. Na huwag nga ninyong sukatin ang kaunlaran ng isang tao ayon lamang sa kaunlaran dito sa sanglibutan. Huwag nga ninyong alamin ang mga bagay na meron ng paggalaw dito sa sanglibutan sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay panandalian kahit ang mga bagay na nangyayari sa inyong kapaligiran, kahit ang mga bagay na itinindig ng tao simula pa nung una, kahit ito man ay tulad sa isang pananampalataya o isang paggawa, ang lahat ng ito ay panandalian lamang. Ngunit ano nga ba ang siyang nakakapanatili? Ano nga ba ang siyang nagbibigay buhay at kalakasan sa lahat at bawat isa? Hindi nga ba ang pag-ibig ng dakilang Panginoon? Na ang lahat ng bagay na ito ay mauuwi sa alikabok o alabok. Ngunit ang bahagi na nilikha at ginawa ayon sa pag-ibig ng iisang Diyos, ito lamang ang siyang tunay na makapapainlan lang at makababahagi at makababalik sa kanyang paanan. Mga iniibig na mga kapatid, nawa ang inyong ang pag-aaral ay hindi lamang mapako sa pagkaalam ng mga bagay na meron sa sanglibutan. Bagkus unti-unti nga ninyong sinuhin ang inyong mga sarili. Bagkus unti-unti nga ninyong alamin ano nga ba ang paggalaw ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban sapagkat ito ang isang bahagi na ipinagkatiwala sa lahat at bawat isa ang inyong mga espiritu. At kung hindi nga ninyo ito mapagtatagumpayan mga inibig ng mga kapatid, tulad nga din kayo sa mga nakikiisa sa pakikidigma sa maraming bagay na meron ng sanglibutan ito. At gayon din naman, kayo rin ay nakikisaya. Kayo rin ay nakikigulo at nakikibahagi sa mga bagay na paggalaw dito sa sanglibutan. Katotohanan ngang aking sasabihin na ang inyong ang mga espiritu ang siyang susi upang kayo makabalik sa paanan ng dakilang Panginoon. At ano nga bang nakapaloob sa isang espiritu na yan, mga inibig na mga kapatid? Nakapaloob sa bawat isang espiritu ang layunin ng isang Ama na nasa kaitaasan. Nakapaloob sa isang espiritu na yan kung ano nga ba ang kanyang dapat na maisagawa. Ano nga ba ang kanyang dapat na mapagtagumpayan sa kanyang sarili. At kung tulad nga ito sa isang nakukubli o nalilihim sa inyong mga pagkatao, mga iniibig na mga kapatid, nawa bigyan nga ninyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili na magkaroon ng tunay na pag-aaral ayon sa Espiritu. Sapagkat marami ang nagnasa at nag-aral sa kalooban, ayon din naman sa katiktikan na isinulat ayon sa Biblia. At mula rito, maraming ang reliyon na lumabas at nabuo ang tao. Ngunit sa bawat paggalaw o pagkaunawa ng tao, tanging ang isang espiritu lamang ang siyang nakakaalam ng bahagi ng kalooban ng dakilang Panginoon. At hindi nga kayo paghahatiin. Bagkus kayo ay pagkakaisahin ng iisang paggawa, ng iisang pananampalataya at iisang Espiritu Santo. Na ito ang bahagi na sa inyo pinakikilala mga inibig na mga kapatid. Na ang inyong paggawa ay maayon lamang sa iisang batas. At ang iisang batas na yan na sa inyo pinakikilala at patuloy na pinakikilala at pinag-aaralan ng lahat at bawat isa. Kung kayo ay umaayon sa paggalaw dito sa sanglibutan, katotohanan ng aking sasabihin na ang lahat at bawat isa ay pumapasok ayon sa kasalanan. Na ito ang sa inyo pinakikilala mga inibig na mga kapatid. Na ang inyong ang mga paggawa, kung hindi umaayon sa Espiritu, ayon sa batas, at gayon din ayon sa itinindig na pag-aaral sa kaitaasan, ang lahat ng bagay nito ay pumapasok sa kasalanan.
sapagkat hindi naman kayo nililito ng kaitaasan, mga inibig na mga kapatid. Ipinagkaloob ang batas ng dakilang Panginoon. At ang lahat ng sumusuway at patuloy na hindi gumagawa ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon ay ibibulid sa kapahamakan sa bahagi ng paggalaw dito sa sanglibutan. Ilalagay sa paaralan hanggang unti-unti niyang matutunan sa kanyang sarili na wala nga siyang magagawa kung hindi siya nakakapit sa tunay na puno ng ubas. Na hindi nga kayo maiingatan ng sanglibutan, mga inibig na mga kapatid. At lalo't higit, hindi nga rin naman kayo maliligtas kung kayo'y patuloy na gumagawa dito sa lupa. Na kahit ang kaligtasan ng buhay ng tao ay magiging maikli sapagkat hindi ito ang nililigtas sa lahat at bawat isa, kundi ang bawat espiritu na makabalik sa paanan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, naway inyong ang mabulay sa inyong mga pagkatao, na ang inyong ang mga espiritu, bagamat hindi nga ninyo nakikita, bagamat hindi nga ninyo tulad sa palaging nakikita sa isang salamin, sapagkat tanging ang nakikita ng tao ay ang kalagayan ng kanyang katawang laman. At papaano nga siya mananalangin kung ang kalagayan ng isang katawang laman na yan ang palagi niyang nakikita, kundi ang kaunlaran na ayon sa buhay dito sa lupa. Ngunit kung nakikita nga lamang ninyo ang inyong kalagayan ayon sa Espiritu, tunay, magbabago ang inyong mga panalangin, mga inibig na mga kapatid. Hindi nga kayo maghahangad ng kaunlaran dito sa lupa, sapagkat dito nakikita nga ninyo ang kalagayan ng bawat espiritu na yan na nagkukulang o nagkakaroon ng kakulangan sa pagkain, sa inumin, sa salita ng dakilang Panginoon. Gayun din, sa bawat kaluluwa na patuloy na umiikot at patuloy na naglalakad dito sa lupa na hindi makabalik sa paanan ng dakilang Panginoon. Ano nga ba ang kaparaanan na binuksan sa lahat at bawat isa? Ang pag-aaral ayon sa medyumidad, ayon sa Espiritu, na ito ang isang pananampalatayang itinatag simula pa nung una, ng isang Abraham at ang isang Moises ay nakipag-ugnayan sa mga banal. Kahit ang mga apostol ay nagkakaroon ng kaugnayan sa mga banal. At dito'y ipinamamalakad nila ang salita ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Na binuksan ng kakayahan ng isang tao mula sa kanyang kalagayan na ang kanyang sarili magkaroon ng kaparaanan upang sila rin naman ay makadaupang palad ng mga banal na espiritu. Na ito ang pag-aaral na sa inyo binubuksan, mga inibig ng mga kapatid. Tulad sa isang pagtutulungan, na ang bawat natuto at ang bawat nagkaroon ng katagumpayan ay makakabahagi sa mga nangangailangan. Kayo nga ang aking itinutukoy, mga inibig ng mga kapatid. Kayo na mga musmo sa paaralan ng dakilang Panginoon. Kayo na nagkakaroon ng bawat agam-agam ayon dito sa sanglibutan. At gayon din kayo na nagkakaroon ng bahagi ng kakulangan ayon sa pananampalataya at karunungan. Na sa pamamagitan ng isang pakikipag-ugnayan ng tao mula sa kaitaasan kung papaanong sa langit, gayon din naman sa lupa, na maipagkaloob sa lahat at bawat isa. Kaya nga, patuloy na binubuksan ng pag-aaral ayon sa Espiritu upang ang bawat bahagi ng alituntunin na paggalaw ng isang tao hindi na nga lamang dito sa lupa. Bagkus siya rin sa kanyang sariling mayroong kakayanan upang iangat niya ang kanyang kalagayan. Mula dito sa lupa ay ang kanyang kalagayan ayon din naman sa Espiritu na makabahagi at makiisa sa piging ng dakilang Panginoon. Mga iniibig ng mga kapatid, tunghayan nga ninyo ang bawat panahon ayon sa katitikan na nakasulat ayon sa Biblia,
na naririto, hindi nga lamang tulad sa isang titik, bagkus ito ang nakaraan. Na kung hindi nga ninyo babaguhin ang inyong mga sarili, tulad ng pagsuway ng mga Israelita, gayon din naman, bagamat ibinigay sa bawat Hudyo ang salita ng dakilang Panginoon, ngunit hindi sila nagbago. Ano man ang bagay na nangyari sa kinabukasan, mangyayari hanggang sa kasalukuyan. At ito ay magpapatuloy. Malibang ang isang tao ay magkaroon ng siyang tunay na pagbabago ayon sa pananampalataya, ayon sa paggawa, malibang maibalik ng isang tao ang kanyang sarili sa pagpapahinuhod at kaamuan, malibang maibigay ng isang tao ang kanyang buhay tulad ng ginawa ng isang Jesus sa kanyang kapanahunan, na naririto ipinagkaloob niya ang kanyang sarili, kinakitaan ng kababaang loob at kaamuan, sapagkat dito nga kayo inaasahan, mga iniibig na mga kapatid. Kung tulad kayo sa mga paslit, nakikita nga ba ninyo ang kaamuan sa inyong mga pagkatao? Nakikita nga ba ninyo ang kababaan? O tulad pa rin kayo sa mga hintil at sa mga Hudyo, na bagamat silang unang nakarinig at nakaunawa ng salita ng dakilang Panginoon, ngunit hindi nila mapasunod ang kanilang mga sarili at hindi nila maihandog ang kabuuan ng kanilang mga sarili sa paglilingkod sa iisang Panginoon. Tunay, iisang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, naway wag nga kayong malito, bagamat naririto ang bawat kalagayan ng paggalaw dito sa sanglibutan. Naiisa lamang ang Diyos at iisa lamang ang Panginoon. Bagamat nagkakaiba-iba ayon sa pananampalataya at paggawa, ngunit iisa lamang ang itinindig na pananampalataya ng iisang Kristo ayon sa kabanalan, na ito ang siyang dapat na matutunan ng lahat at bawat isa. Tulad nga kayo ng isang liwanag o isang pagkatao na dinamitan ng isang kabanalan. Ito ang layunin ng lahat at bawat isa. Na hindi na nga kayo muling ipapanganak pa, mga inibig na mga kapatid. At hindi na nga rin kayo muling ibabalik pa dito sa sanglibutan, sapagkat napagtagumpayan na nga ninyo ang iisang bata, ang isang palatuntunan. Ibigin nga ninyo ang Diyos ng buong puso niyo at buong kaluluwa at buong lakas. At ibigin nga ninyo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Na naririto, binaba ng isang Kristo. At kung ito inyong mapagtatagumpayan sa inyong mga pagkatao, hindi na nga kayo ibabalik pa sa kalagayan dito sa sanglibutan. Lalo't higit, hindi na nga rin kayo ilalagay pa sa maraming pagsubok, sapagkat natutunan na nga ninyo ang tama ayon sa katwiran na ipinakilala ng isang Jesus at ng isang Panginoon. Na naririto, mga inibig na mga kapatid, binubuksan ng pag-aaral upang inyong tagpusin, upang inyong lakarin, upang inyong pagdaanan, at walang ang makakatakas na isang espiritu sa pag-aaral na iyan. Bagkus lahat ay dadaan ayon sa proseso at hindi ayon sa bahagi na ipinakilala ng isang Panginoon, upang ang inyong ang mga kalagayan makabalik at siyang tunay na makabalik sa paanan ng dakilang Panginoon. Ito ang kabuuan ng buhay na sinyi pinakikilala, mga inibig ng mga kapatid. Naway inyong ang bulay-bulayin sa inyong mga pagkatao at bigyan nga ninyo ng pagkakataon sa inyong mga sarili na hindi tulad sa isang pakinig. Bagkus ito ay maging bahagi ng inyong mga pagkatao. At ang bawat katanungan na sa inyo ipinakikilala at patuloy na sa inyo ipinaliliwanag ay magkaroon sa inyo ng ilawan at bahagi ng liwanag ng bawat kaisipan, damdamin at kalooban na namang bahagi na itinatag at patuloy na itinatatag ng tao dito sa lupa. Ito man ay bahagi ng samahan at kiindig
ang bahagi ng karunungan na patuloy niyang itinatatag sa kanyang sarili. Mga karanasan dito sa sanglibutan ay uuwi at patuloy na babalik sa sanglibutan. Ngunit kung inyong ang mapagpapatuloy ang pag-aaral ayon sa Espiritu, ito ang siyang babalik sa paanan ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi ng sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam.